viewers, subscribers, followers, at mga damador sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mabuhay kayo! Welcome na namang muli dito sa programang The Secret Victory in Damaging. Kanina lang, pinakita natin yung part 13 ng 115 versus 115 na sumusubo ng 115 kumakain ng 616. Ito na yung part 14. Part 13 yung kanina, part 14 to. Kaya mga kadama, dyan lang kayo dahil mahaba-haba na naman itong pinupuntahan ng variation natin sa 115 versus 115 na kumakain sa 616. At marami pa tayong mapupuntahan na magagandang tirahan. Kaya dyan lang kayo mga kadama, antabay lang kayo. At huwag kayong makakaligtang sumubaybay sa programa natin. Dugtong-dugtong lang to. At sa susunod na matapos tong 115, 115, 160 naman, at saka 115, 416. So makatwid mga kadama, umpisa na natin tong tirahan na to ng 115 versus 115 part 14. Nag 115 tayo, pinakain tayo ng 115, kumain siya ng 616. Best move naman natin uli dyan, yung 314. Dito, hindi siya nag 5-1 nga. Nag 314 lang siya. 5-1 tayo, tsaka siya nag 5-1. Sumayang tayo ng 115. Ito yung part 13. Tumakip ng 83. Ngayon, dito lang siya tumira ngayon. Sa 10-6. Kumain lang tayo, pinabayaan niya lang tayong kumain ng 15-3, kumain lang siya ng balik, 8-14. Tumiming lang tayo ng 9-5, nag 115 siya. Dito mga kadama, 115, 7-3, 9-5, pwede niya itira at 16-13. Dito muna tayo sa 115. Yan. Pag 115 niya, magpa 5-1 lang tayo, kakain siya ng 15-3, kakain tayo ng dalawa, 7-15, 7-1, at kakain siya ng 6-16. Sumayang tayo ng 115. So, kung sasabay siya rito, dito tayo muna kakain. Pagkakain niya ng puntahan muna natin to. Kumain tayo ng 15-3. Kumain siya ng 7-13. Tsaka kumain tayo ng 2-14. Kumain siya ng yan. 4-14. Kumain tayo ng 2-16. Dito, kapag kaganyan, uumangan lang natin siya ng 12-7. Siyempre, magna 9-5 siya. Sasayangin natin ng 7-2, 5-4. Titira na naman tayo ng 11-7. Wala na siyang panalo. Sa makatwid, maling isabay niya yung 16-14. Balik lang natin mga kadama. So, hindi niya pwedeng isabay yung 6-14. Mali. Kaya, dito, ano yung posibleng ititira niya? Yan, pagkatapos natin sumayang ng 115. Pag sayang natin ng 115, kung halimbawa nag 7-3 lang siya, pag 7-3 niya, tsaka tayo titira ng 8-3. Yan. So, kung magsi 16-13 lang siya, okay lang yun. Magti 3-14 lang tayo. Kaso, bumalik siya. Kumain tayo ng 15-3. Kumain siya ng 13-7. Dito, ang best move natin dito mga kadama, 2-15 lang. Yan. Dito, may mga tirahan na
posible nang mangyari. Pag nag 9.5 siya, ah, pwede na natin agawin yung real. Advantage na tayo dyan. Kasi, kung halimbawang darating do sa punto na na magkakaipitan, hindi na tayo maiipit kasi naka-real na tayo. Magpakain man siya dyan, dalawahin man siya dyan, alanganin nyo isang pitcha niya rito, walang suporta. So hindi niya gagawin yun. Pagpalagay na natin ng 5-1 ang itinira, yan. Pwede na tayo mag 6-1. So, ganun niya man, kumain tayo dyan, ganun niya, kumain siya ng dalawa, so makatwid, abante na tayo. Kung susuporta lang siya dyan, titira lang tayo ng 11-7. So kung magsi 6-1 siya, tatiming lang tayo ng 10-6, titira siya dyan, titira tayo dito. Kung makatwid, titira siya dyan, yan. So, doon sa part na yun, yan, sa part na yan, posibleng magkakaroon ng tabla. Pero, hindi ko ginagarantiyan na eksakto lang dito ang papupuntahan. Siyempre, dahil sa minantuman lang natin, kaya umabot sa ganito. Siguro, kung makikitaan nyo pa ng mga magagandang tira at madudugtungan nyo pa, nakita nyo naman yung posibleng posisyon, siguro mas maganda. Kaya dyan mga kadama, ipinakita lang natin yung man-to-man na tirahan talagang draw. So makatwid, balik na lang natin sa pinanggalingan. Yan. Ito, 115 tayo, sinubuan, kumain ng 616, 314 tayo, nag 314 siya, 51 tayo, 51 siya. Nag 115 tayo, nag 106 siya, kumain tayo ng 15.3, kumain siya ng 814. Nag 95 tayo, sumayang siya ng 115. 5-1 lang tayo, kumain siya ng 15-3, kumain tayo ng dalawa, kumain siya ng 6-16. Sumayang nga tayo. Kung sasabay siya, posible na siyang matatalo. Ito yung unang talo niya, mga kadama. Sumabay, matatalo siya. Ngayon, pag sayang natin ng 115, tumakip lang. Nag 8-3 tayo, nag 3-13 siya,
kumain tayo dyan, kumain siya ng balik. Nag 215 tayo. Dito, nag 9.5 siya. Ang ginawa natin, sumubo agad tayo ng real. Pero, doon sa ginawa natin, hinanapan lang natin siya ng posisyon na maganda para nang sa ganun, malayo tayo sa delikado. Kaya kung dito naman, hahanapan natin siya ng panalo, siguro, mahaba-haba pang proseso. Pero kaya ako naman sinasabing lamang tayo, kasi nakaposisyon tayo ng maganda. Kaya dyan, sa part na yan, nag 9.5 siya. Tabla yan. Ngayon, ito, halimbawa, nag 16.14 siya. Kumain tayo ng 3.15, kumain siya ng 2.15, 2.14. Titira tayo ng 11.7, titira siya ng 4.16, titira tayo ng 12.8. So, makatuwid, bababa siya ng 16.13. Tsaka ngayon tayo titira ng 4.16. So, dito, pwede na siyang tumira ng kung ano yung akala niyang maganda sa kanya. 9.5. Ang gagawin natin dito, susubuan na natin ng 6.2. Ayan, inagaw lang natin yung posisyon na maganda. Kung tumira siya ng 7.2, 8.3 tayo. Pag tumira siya ng 5.1, madedelikado na siya dahil nandito na tayo. Ibig sabihin, ahead na naman tayo sa posisyon na mas nauuna tayong umatake sa kanya. Kasi hawak natin yung gitna, ang pitcha niya nasa gilid. Kaya diyan, ano bang pwede niyang itira pa? So sa makatuwid, lamang tayo dito. Pag tumira siya ng 12.8, titira lang tayo ng 3.14. Aabangan na lang natin yung mali niya. Pag tumira siya ng 8.3, susubuan na lang natin ng 15.14. Pagkain natin dun, lamang na tayo. Wala naman tayong nakikitang malalalim na lanse kasi basag naman ang pitcha. Kaya dito mga kadama, ang hinahanap lang natin dito, yung magandang posisyon ng pitcha natin. Ayan, sa katulad nga niyan, lamang na tayo dyan. Doon sa nagsusubo ng 16.14. Ayan. Pag sayang natin ng 115, ibig sabihin, maling sumabay. Ayan. Two, 4, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, walo-walo. Dito, ang ginawa niya, nag 7-3. Kaya tayo nag 8-3. Bumalik siya. Kumain tayo doon. Kumain siya balik. Ang ginawa natin dito, nag 215 tayo. Pagkatapos natin mag 215, ito, nag 9-5, pinakita natin draw. Draw ng maaga. Yan. So, dyan, sa part na yan, ano ba yung pwede pang posible niya pang itira? 16-13. Kasi kapag ka 16-13, kitang-kita naman, na-posisyonan na natin siya. Kapag 9-5 na, itong 9-5, sinubuan natin dito ng nag-real tayo. Yan. At saka tumira siya ng 5-1. Kasi tumira tayo dito ng 6-1. Kung halimbawa naman tayo
tumira lang tayo ng 313. Ayan, nag 313 lang tayo. So makatwid, bubuka siya talaga rito. Ayan. Pagbuka natin dyan, titira lang tayo ng 6-1. So, siya naman, pwede siyang tumira ng 12-8. Tayo, magwa 150 na tayo. Ayan. Pag tira niya ng 416 to 12.8 lang tayo. So makatuwid, pagka nagpompiang siya, dito tayo kakain sa 13.1. Yan. Obligado siya umatras. Yan. Pag atras niya, titira lang tayo ng 11.7. So pag tira niya ng 11.6, papakain lang tayo ng 6.2. 4-4, pero advantage na naman tayo sa posisyon. Yan lang mga kadama, pinakikita natin na hindi talaga nagpapahuli yung posisyon natin sa magandang posisyon. Dito ko lang gustong sabihin sa inyo na kailangan hindi lang tayo sa parte na lalansin sa kalaban, kundi kailangan din natin matutunan yung mga posisyon na magaganda. Katulad ng mga 2-14, 15, kailangan mas ahead tayo. Hindi tayo napupunta dun sa mga tabi-tabi na pagdating ng nabasag yung pitya ay halos nahihirapan. Ang ibig ko lang sabihin, hindi ko naman ginagaranti ang talo. Ibig sabihin, hirap talaga. Siguro yung mga magagaling sa tabi-tabi, mga talagang mga GM na yon, yung sila willing to run. Yan. Pero kung sa mga nag-uumpisa pa lang tayo, siguro ang mas magandang atake natin, firme tayong sa gitna. Kaya lang, agapan din natin ang mga posisyon na posibleng bigla tayong manakawan. Kaya mga kadama, dito sa part na ipinakita natin, lumamang lang tayo. Siguro ay napabor lang sa atin yung magandang posisyon at saka at least kahit paano hindi tayo nalagay sa alanganin. Kaya mga kadama, maraming salamat ulit sa inyo sa pagsubaybay dito sa programa natin. At huwag niyong kaliligtaan na sumubaybay pa muli. At dito na rin nagtatapos ng programa natin dito sa 115 versus 115 part 14. Kaya mga kadama, kita-kita tayo muli. See you soon.